Magandang gabi po, Dark Shadow, at sa libu-libo ninyong tagapakinig. Marahil may mga babaeng huhusga sa akin o maraming mga lalaki ang magagalit sa aking ginawa. Napasok ko ang mundo ng babaeng mahal ko. Ang init ng mga yakap at halik na tila ba bumuhay sa aking katawang lupa. May guilty akong nararamdaman dahil kung kailan umalis ang asawa ko, saka ko naman nagawa ang bagay na yun. Lumalabas na tila ba sinamantala ko ang pagkakataon na wala siya. Tila may kung anong alindog ang babae na yun na gustong gusto ko siyang makita. Di ko namamalayan, unti-unti na pala akong nalulunod sa tukso ng kasalanan. Nasaan si Nika? Wala siya. May sarili siyang transaksyon. Nagsasarili na siya kaya kailangan wag natin siyang pagkatiwalaan. Idiota! Nararamdaman ko, tinatraidor niya tayo. Anong sinabi mo? Tinatraidor niya tayo! Bawiin mo ang sinabi mo! Hindi ko babawiin ang sinabi ko dahil yun ang totoo. Kung meron mang pwede mag-traidor dito, ikaw yun! At hindi siya! Dahil malaki ang tiwala ko sa kanya kaysa sa iyo! Sa lahat ng ayoko, yung nagsisirang kayo! Sinasabi ko lang naman kung ano ang totoo! Ayoko na makarinig pa ng anumang paninira mo sa kanya. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Kapag dumating siya, sabihin mo dumiretso sa opisina ko. At ikaw, ayusin mo yung sarili mo! Talagang apple of the eye niya si Rika. Nakakainis! Nakakainis! Kung may magagawa lang ako para makawala sa pesteng buhay na to, ginawa ko na sana! Nandito pa sa laptop ko ang mga larawan ng unang pinulot ko sa kalye si Jeron. Totoy na totoy pa siya. Dati, ang nais ko lang naman ay ampunin siya. Ituring bilang anak. Pero nang lumaki siya, lumaki ang bulas ng katawan. Habang magkatabi kaming natutulog, nakaramdam ako ng kakaibang init ng katawan. Ma'am Pamela, bakit po nakahawa kayo sa kwan ko? I'm sorry, hindi ko sinasadya. Anong ibig sabihin nito? Bakit yung ginagawa to? Bakit po? Hiyang-hiya ako sa mga oras na yun. Nagmakaawa ako, humingi ng tawad. Pinatawad mo ko. Hanggang dumating ang araw na hindi ko na kayang labanan ang nararamdaman ko. Ang pagnanais ko na maging anak ka ay nag-iba. Nahaluan ng mahalay na pagmamahal. Alam ko wala kang ibang mapupuntahan dahil gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Naging ganito tayo hanggang makasal. Pero hanggang doon lang. Hindi kita maangkin ng buong buo. Oh, Jeron. Meron kang taglay na hindi ko matakasan. Hindi ako magtataka na isang araw may ibang babae na maaakit din sa'yo. Hindi ko ito naramdaman sa asawa ko. Sa'yo lang, Jeron. Yun po ang buong katotohanan. Doble ang tanda ng edad sa akin ni Pamela. Alam niya sa sarili niya na siya ang unang nag-take advantage sa kahinaan ko. Nahulog daw ang loob niya sa akin. Ninais siyang maging asawa ko. Kahit noong una, ang intensyon niya lamang ay ampunin ako at pagtapusin ang pag-aaral. Siguro hindi niya rin ako masisisi kung nagawa ko man ang kasalanan na yon. Hindi ko na maitatago ang katotohanang mahal ko na ang babaeng nakilala ko sa library.
Thank you for the wonderful moment that we had. You're the best things that ever happened to me. Alam mo bang, sobrang ligaya ko. Nagigilty ako. Bakit? Hindi dapat nangyari to. Hindi ko dapat sinamantalang kahinaan mo. Wala kang dapat ika-guilty. Dahil ginusto ko rin yung nangyari sa ating dalawa. Kapag nalaman mo kung sino ako, baka magbago ka. Baka lumayo ka sa akin. O baka kasuklaman mo ko. Ako ang natatakot. Alam mo kung bakit? Dahil baka kapag nalaman mo rin ang totoo tungkol sa akin, baka layuan mo rin ako at kasuklaman. Makabubuti siguro. Huwag na nating alamin ang mga katotohanan tungkol sa ating pagkatao. Ang mahalaga, kapwa tayong maligaya sa tuwing magkasama tayo. Kapwa natin gustong ginagawa natin. Kapwa natin gustong isa't isa. Ikaw, hindi ka ba masaya? Oo, masaya ako. Walang kasing saya. Napakasarap pala sa pakiramdam. Kapag pinakawalan mo ang totoo mong nararamdaman doon sa taong kapwa kayo may nararamdaman. So, ibig kong sabihin, gusto mo rin ako? Oo. Kung alam mo lang, kung gaano ko kaligaya. Sana ikaw na lang. Bakit? Bukod sa akin, meron pa bang ibang nagmamay-ari ng puso mo? Sige. Huwag mo na lang sagutin. Baka masaktan lang ako. Tsaka wala naman akong karapatang masaktan. Siguro nga, mas makabubuti. Ano nga palang pangalan mo? Huwag mo nang alamin. Bakit? Para lagi kang naliligaw. Naliligaw? Oo. Naliligaw. Para lagi kang naghahanap sa akin. Para kapwa tayo nasasabik sa isa't isa. Okay, fine. If that is your will. Ikaw, anong pangalan mo? Huwag mo na rin alamin. Ha? Ikaw na rin may sabi, di ba? Para kapwa tayo naghahanapan sa bawat isa. Kapwa tayo nasasabik sa bawat isa. Ay, hanggang kailan kaya tayo ganito, ano? Hindi ko alam. Alam mo ako, gusto ko habang buhay. Aaminin ko, sa'yo lang ako lumigaya ng ganito. Sa'yo ko lang naramdaman ito. Teka, bakit? Bukod ba sa akin, meron pang ibang nagpapaligaya sa'yo? Ha? Ilan ba kami mga lalaking sinasabihan mo ng ganyan? Ilan ba kami mga lalaking na pinaiikot mo sa iyong matatamis na pananalita? Tuluyan na akong kontrolado ng mga pangyayari. Ang pagpapaubaya niya ng kanyang sarili sa akin, ang buong init sa magdamag na kami ay magkasama, tila nakadikit na sa aking isipan. Kahit anong gawin ko, lagi kong naaalala ang nangyari sa aming dalawa. Saan ka ba galing? Personal kong lakad, kaya wag mo nang alamin. Okay. Blooming ah. Naka-change oil. Alam mo magandang mood ko, kaya wag mo akong busitin, ha? Okay. Pero maiba ako. Wala ka bang balak lumayo sa sindikato?
Wala. Bakit? Ikaw na rin yung may sabi, di ba? Marami na yung nagtangkang kumala sa grupo pero nabigo. Ang iba namatay na. Ayoko mangyari yun sa akin. Sigurado ka? Oo. Teka. Ba't parang nagbago yung ihip ng hangin? Bakit parang gustong-gusto mo kong umalis sa sindikato? Wala naman. Baka nagsiselos ka. Dahil malaki yung tiwala sa akin ni Mr. X. Pero sa'yo, nawawalan na siya ng tiwala. Hindi ah. Di nga. Iba na nga lang pag-usapan natin. San ka ba talaga kasi galing? Lumandi ako. Ano? O, ngayon. Alam mo na. Mangungulit ka pa? Baliw. Ay. Ang sarap pala talaga ng may totoong nagmamahal sa'yo. Ang sarap mahalin at magmahal. Ang sarap talaga. Bakit ba hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin? Bakit parang walang ibang laman ng isip ko, kundi siya ang nangyari sa amin? Bakit ko nagawa to kay Pamela? Ang bait-bait niya sa akin. Ibinibigay niyang lahat sa akin. Pinag-aaral niya ako. Tapos ganito pa yung iginanti ko sa kanya. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Pero bakit parang hindi ko mahindian ang babae na yun? Parang gustong-gusto kong gawin yung mga ginagawa namin. Ang kinin mo ako. Ang kinin mo ako. Hindi. Hindi tama ito. Isa siyang malaking tukso sa akin. Isa siyang malaking tukso na sisira sa pagsasama namin ni Pamela. Kailangang layuan ko siya. Sabi nila, labanan mo ang tukso at lalayuan ka nito. Sa kaibuturan ng aking puso't isipan, alam ko ang katotohanan ito. Pero kapag di mo pala talaga nalabanan, magkakalyo ang konsensya. Aandap-andap ang liwanag sa katotohanan. Magdidilim ang isipan. Maglalaro ng apoy sa kandungan ng iba. Tulog ba si Mr. X? Sana hindi na siya magising. Gaga. May maitim ka palang plano sa kanya, no? Gusto ko lang makawala sa impyernong buhay na to. Halos siya nang kumukontrol ng buhay natin. Patayin kaya natin siya. Ano ka ba? Hindi ko magagawang pumatay ng tao. Kung makapagsalita ka naman, akala mo naman ang linis-linis mo. Hoy, baka nakakalimutan mo. Mas masahol pa sa pagpatay ang ginagawa ng sindikato natin. Dahil para na rin tayong pumapatay ng isang masayang pamilya. Inaakit natin ang asawang lalaki. Niyayaya sa isang lugar, makikipagtalik na may video, tapos ipapam-blackmail natin sa kanila. Tatakutin na ilalabas sa iskandalo kung hindi makakapagbigay ng malaking halaga na hinihingi natin. Tapos yan, yung Mr. X lang ang halos makikinabang. At least nakakapag-aral tayo. Kapag nakapag-graduate tayo, tsaka na lang natin isipin kumala sa grupo. Huwag muna ngayon. Mabuti at naandito na kayo. Ano bang ipapagawa mo sa akin? Wala sa'yo, pero si Nika meron. Bagong tatrabahuin mo. Tulungan mo siya, Ada. Wow! Ang gwapo nito. Akin na lang, Mr. X. Si Nika ang gagawa niyan. Mas maapil at kaakit-akit siya kaysa sa'yo. Aray, Tingnan mo, Nika. parang K-pop star yan ah. Hindi ikaw, si Nika. Nika, tingnan mo. Yan ang tatrabahuhin mo.
Asawa siya ng matandang dalaga. Mapera yan. Binibigay ang lahat ng luho sa kanya. Kaya kung makukuha mo ang loob niya, magagawa natin ang operasyon. Sigurado ako, kahit 5 milyon, magbibigay yan. Tingnan mo na, Nika. Kilalanin mo mabuti ang lalaking ito. Oh, bakit ka nagulat? Na-starstruck ka, no? Pinoy siya. Pero Korean looks. Palibhasa, spoiled ng mayamang matandang asawa. Hindi. Hindi. Bakit ka nagulat? Parang si Mr. Pretty Boy yan, ah. Ano? Ano si Pretty Boy? Ada, ano ba? Kilala mo siya? Mr. X. Teka sandali. Bakit parang amoy pabago ka ng lalaki? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagsasarili yan ng lakad. Nasasaktan ako! Mr. X! Talagang masasaktan ka sa akin! Teka lang, Mr. X. Baka mapatay mo siya sa sakal. Kawawa naman siya. Huwag kang makikialam kung ayaw mong madamay! Pero Mr. X, kawawa naman si Nika. Bitiwan mo siya. Nika, pasensya na. Hindi ko na dapat pala sinabi. Ito ang tatandaan mo, Lady X rated. Hindi ka pwedeng lumakad na hindi alam ng sindikato. Hanggang kailan ba ako mananatili sa ganitong kalagayan? Habang nabubuhay ka, Ano? huwag mo nang maulit ito. Dahil kapag naulit pa, malalaman ito ng grupo. At kapag nalaman nila, alam mo na kung saan ka pupulutin. Tinatakot mo ba ako? Hindi lang tinatakot. Gagawin ko talaga ang sinasabi ko. Alam ni Ada kung anong nangyari sa mga taong nagtangkang kumala sa grupo. Kaya kung ayaw mong mangyari yun sa'yo, tatandaan mo ang lahat ng sinabi ko. Maliwanag! Oh, bakit tayo tumigil? Naaalibadbaran ako kapag may kasama akong ahas. Sorry naman. Hindi ko naman akalain na seseryosohin ni Mr. X ang sinabi ko. At least ngayon, napatunayan kong wala siyang kinakampihan. Kapag nagkasala ka sa kanya, mananagot ka. Akala ko kasi, apple of the eye ka niya. Ngayon napatunayan mo na. Masaya ka na sa sinapit ko. Nakakatakot talaga si Mr. X kapag nagagalit. Talagang hindi nangingiming pumatay ng tao. Kailangan nating maging magkakampi. Lalim ng buntong hininga, ah. Baka pwede mag-request ng hindi ka kabady. Hindi na pwede. At bakit hindi? Wala nang iba. No choice ka. Ako talaga makakasama mo. Luka-luka. Teka nga lang, kanina ko pa napapansin eh. Nakatitig ka sa lalaking tatrabahuhin natin. Kung sa akin binigay ni Mr. X yan, ako, kahit ilang beses pang may mangyari sa amin, ayos lang. Kung ganyan ba naman kagwapo. Gusto mo ibalato mo na sa akin? Hindi pwede. At bakit hindi? Huwag mong sabihin. Siya si Pretty Boy. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya nang pala ganun na lang gulat mo nang makita mo siya. Teka nga, sandali. Kayo na ba? Ha? Siya bang dahilan kung bakit kanina tila ba isa kang halamang nadiligan? Namukadkad ng masigla, Hindi ko ito kayang gawin sa kanya. Sa dami-dami ng tao, bakit siya pa? Pinagtagpo ba talaga kami o pareho kaming mahuhulog sa patibong? Nakapo kami ang masisilo sa sariling bitag. Kung siya ngang lalaking kinababaliwan mo, mas mabuti yon. Dahil madali mong magagawa ang ipinatatrabaho sa'yo. Hindi ko magagawa yan sa kanya. At bakit? Dahil mabuti siyang tao. Mabuti na sa'yo ngayon ang lalaking may asawa na pumapatol pa sa iba? Sa bagay, sino nga ba naman ang hindi papatol sa bata at matanda ng asawa niya? Siguro hindi na siya ginaganaan sa asawa niya. Iba siya.
Napakaamo niya. Siya yung tipo ng taong hindi bagay gawa ng masama. Anong hindi? Ano ka ba? Ano ba nakita mo sa lalaking yan at para bang sumuko na yung bataan mo sa kanya? Gumising ka nga. Matauhan ka. Pumatol siya sa'yo samantalang may asawa na siya. Ibig sabihin, niloko ka niya. Kahit ganun ang nalaman ko, hindi ko pa rin pwedeng gawin to sa kanya. Hindi ko kaya. Wala bang kasaysayan sa sindikato na may pinonterya tapos inatrasan? Malabo yung gusto mong mangyari. Siyang target at siguradong may malaking perang matanda niyang asawa. Baka naman, pwedeng i-insist mo kay Mr. X na ako na lang ang gagawa. Dahil ako, ayos na ayos lang sa akin. Isang araw pa lang nakalilipas, pero nasasabik na ako sa kanya. Bakit tila walang ibang laman ang isip ko? Kundi ang mukha niya, ang halik niya, ang init ng kanyang katawan. Kakasala na ako. Bakit kasi umalis ka, Pamela? Jeron, Mang Kanor, wala naman kayong pasok, pero napapadalas ang paglabas nyo. Mang Kanor, Tinatawagan ka daw kasi ni Ma'am Pamela, pero out of coverage daw kayo. Sinasadya niyo po bang gawin yun para hindi kayo matawagan? Mang Kanor, hindi ho. Pasensya na, Jeron. Nagkataon lang ho. Wala talagang signal sa pinuntahan ko. Magdamag kayo walang signal? Ang alam ko, wala naman atang parte ng Manila ang walang signal. Naglalakihan ang mga cell site dito. Kaya imposible ang sinasabi nyo. Liban na lang ho kung sadyain nyo. Anong ibig niyong sabihin, Mang Kanor, sa pananalita niyo? Kayo ho ang makakasagot niyan. Pasensya na pero hindi na ibang tao sa akin si Pamela. Parang pamilya na ang turing ko sa kanya. Kaya gano'n na lang ang pagmamalasakit ko sa kanya. Sana isuklian mo ang kabutihang ginagawa niya sa'yo. Kahit sana ang maging tapat ka sa kanya. Kahit yun na lang sana ang masukli mo sa kabutihan niya sa'yo. Sabi ko na nga ba pupunta ka rito eh. Namiss mo ba ako? Ako namiss kita. Hinahanap-hanap kita. Yung ginagawa natin. Pakiramdam ko mahal na kita eh. Hindi mo dapat gawin yan. Ang alin? Ang mahalin ako. Teka, bakit parang nag-iba ang mood mo? Hindi ako ang babaeng karapat-dapat mong mahalin. Teka. Ano bang sinasabi mo? May asawa ka, di ba? Paano mo nalaman? Hindi mo kailangang malaman kung paano. Sabihin mo na lang ang totoo. May asawa ka. Magpakalayo-layo kayo. Kung maaari, sa lugar na hindi ko kayo makikita. Sa lugar na hindi ko kayo masusundan. Teka, nagugulan ako eh. Ano bang nangyayari? Hindi kita maintindihan. Diba okay naman tayo nung naghiwalay tayo ng isang araw? Sabi mo pa nga, kahit ano pa ako, kahit sino pa ako, kahit ano pang matuklasan mo sa akin, okay lang sa'yo. Bakit ngayon? Huli na natin itong pagkikita. Hindi ko kaya. Alam mo bang, kaya kong iwanan ang asawa ko dahil sa'yo. Mahal kita. Sa'yo ko lang nararamdaman ito. Sa asawa ko hindi. At handa akong iwan siya para sa'yo. Ikaw, hindi ko kaya mawala ka sa akin. Ang lalim ng buntong hininga mo. Ibig sabihin, gusto mo rin ako. Aalis na ako. Teka, mag-usap muna tayo. Doon tayo sa hotel. Doon sa pinunta natin. Gusto kong maging malino sa akin ang lahat. Nakakabigla kasi. Hindi pwede. Number mo. Kung sakali man tatawagan na lamang kita. Hindi.
Pero, Diyan ka na. sandali! Eto ang calling card ko. Text mo na lang ako, please. Kung sa'yo wala lang yung nangyari sa atin, sa akin malaga yun. Gusto kita. Mahal kita. Huwag ka lang susunod. Sandali! Callous conscience. Ang pinakamalalang uri ng konsensya. Dahil ang gusto nito, gawin ang makamundong pagnanasa. Okay na lang sa kanya na gawin ang kasalanan. Masunod lang ang bugso ng kanyang damdamin at pagnanasa. Hindi na siya natatakot gumawa ng kasalanan. Ganun po ang nangyayari sa akin nang mapasok ko ang mundo ng babaeng mahal ko. Hindi ko akalain, kasing gulo na rin pala ng mga pangyayari, ang buhay ng babaeng kinabaliwan ko ng sobra. Kung alam mo lang ang nararamdaman ko. Ang totoo, mahal din kita. Ginagawa ko to dahil gusto kong ilayo kita sa gulo. Kapag malayo ka rito, baka magbago ang sindikato. Ayokong malaman mo yun. Kapakanan mong iniisip ko, Mr. Pretty Boy. Balang araw, magkikita rin tayo kapag maayos ng lahat. Pero ngayon, hindi pwede. Dahil may masamang balak ang sindikato. At sa akin nakaatang ang trabahong yon. Hoy, ikaw. Mr. X? Duda ako sa mga ikinikilos ni Lady X-rated. Bantayan mo siyang maigi. Sabihin mo sa akin kapag nagtatraidor siya. Mr. X? Gawin mo ang sinasabi ko. Kung gusto mong maibalik ang tiwala ko sa iyo. Hindi pwedeng mag-traidor ang isa man sa atin. Lalo na si Lady X-rated. Dahil kapag nagkataon, mabubulilyaso ang lahat. Iba magalit ang sindikato. Binabalikan pati pamilya. Kaya kahit saang sulok ng Pilipinas man siya magtago, hanap at hahanapin siya ng sindikato. Nakikinig ka ba? Oo, nakikinig ako. I-report mo sa akin ang bawat lakad niyo. Kailangan magawa niya sa lalong madaling panahon ang trabaho niya nang maisagawa na natin ang plano. Ang sakit sa dibdib ng ginawa ko. Dahil lang totoo. Labag din sa loob kong ginawa ko. Ang totoo, kung ano yung nararamdaman niya, ganun din ako. Hinahanap-hanap ko rin siya. Ang totoo, parang sa'yo na umiikot ang buhay ko, Pretty Boy. Hindi na kita kayang layuan. Parang wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga, makasama kita. May nag-text sa akin. Baka si Pamela. Unknown number. Magkita tayo sa dati. Tower Center. 13th floor. Patawad. Natakot lang ako nang malaman ko may asawa ka na. Ayoko kasing makasira ng pamilya. Pero hindi ko kayang iwan ka. Hinahanap-hanap din kita. Pupuntahan ko siya. Sinasabi ko na nga ba, mahal niya ako eh. Gusto niya rin ako. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi ko na siya kayang layuan. Kaya magmamadali ako. Ha? Oh, bakit tila nakakita ka ng multo? Hindi mo ba inaasahan ang pagdating ko? Bakit bumalik ka kaagad?
Ano bang klaseng tanong yan? Ay, wala pa rin pagbabago. Akala ko pa naman masasabi ka na sa pag-uwi ko. Pero ang lagay, parang nagulat ka pa, tila ayaw mo umuwi ako. Kailan ka dumating? Ngayon lang. Hindi ka man lang nag-text o tumawag man lang? Mahalaga pa ba yun? Isang linggo akong nasa bakasyon. Akala ko mag-i-initiate ka na tumawag. Kumustahin man lang ako. Kaya lang nakalimutan mo. Nakalimutan mong may asawa ka. Ipinapaalala ko lang sa'yo. Kasal ka sa'kin. Kaya sana, ako ang priority mo. Nagbalik ang asawa ko ng mga oras na yun. Wala siyang pasintabi na babalik siya kaagad. Marahil, yun na ang paraan para makawala ako sa sobra kong pagkabaliw sa babae na yun. Sa susunod ko pong sulat, sasabihin ko sa inyo kung ano pa ang mga masalimuot at madramang tagpo sa buhay namin ni Pamela at ng babaeng sobra ko talagang minahal. Ang iyong kasaysayan ay ginampanan nina Joben Hakutina, Wilmore Plupino, Neri Agtuca, Ana Marie Imperial, Malin Pisico at Buddy Boy Aborde. Naglapat ang musika at angkop na tunog, Kenji Buntaya. Audio and video editor, Al Gilas. Isinulat ni Salvador Lubigan. Directed by S.A.L. Shoutout time. Shoutout po kay Ruby Felix, Sarah May 31, Jenny Villanueva, Leslie, Daisy Del Mundo, Rosario San Jose, Joby Sige, Myla Dumalag, Belen Malbas, Rose Page, Kilabot King, J.R., Hondradi Eve, Estela Gasco, Rachel Salvador, M. Rose Strong, OFW in Kuwait, Nicandro Welzon, Emily Rihino, Laika Lee, Ju Jam Gam, Babylin M. Ababaw, Maria Cecilia Aquin, Imelda Pascua, Lay Mendoza, Maria Teresa Galima Mayo, Jessie De Jesus, Robert, Miss Elena, Baikong Tausi, Jessica Di Matula, Akib Spugi, Jose Marquez Gumalot, Parsal Valle, Imelda Pascua, Irino Alcala, Emma Tubera, Jackie Lo Akuba, Marjorie Diquilla, Leia Arangale, Nin Loves, Lisa Ocleda, Domingo Tibay, Jovan Vargas, MJ, Lian Taob Damian. Magbabasa po tayo ng ilang comment nyo po sa ating latest upload. Sabi po ni Zara May 31, assuming ka masyado girl, may asawa na yan. Sabi naman po ni Jenny Villanueva, silent listening po from Hong Kong. Maraming salamat po, Ma'am Jenny Villanueva, at sa iyong pag-subscribe sa ating YouTube channel. Sabi naman po ni Joby Sigi, magandang umaga po mga ka-Dark Shadow, nakikinig mula sa UAA. Sabi naman po ni Hondradi Eve, Dark Shadow, happy listening from Dubai. Sabi naman po ni Stella Gasco, sulit new pan, ang ganda po talagang pakinggan ng inyong mga upload. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sabi naman po ni Leslie, hello, good morning, listening from Muscat, Oman. Thank you for nice horror story. Keep safe and God bless. Sabi naman po ni Jujam Gam, maraming salamat sa shoutout, Boss Idol. God bless lagi sa iyo at sa channel mo. Sabi naman po ni Babylin M. Ababaw, maraming salamat, Dark Shadow. God bless po sa inyo. Ang ganda po ng mga kwento. We love you, Dark Shadows. Sabi naman po ni Maria Cecilia Aquin, hi Sir Bossing, quiet lang po ako but I'm always around. Thank you. God bless always. Keep safe. Sabi naman po ni Imelda Pascua, morning Ludes, kagigising lang now habang nakikinig. And of course, pasalamatan din po natin ang ating mga channel members na sina Jenny Villanueva, Babylin M. Ababaw, Laika Lee, Adventure of Preya,
KN Edong Bulalo, Tony Boy, Lay Mendoza at Baikong Tausi. Maraming salamat po.